Yo, what's good ladies and gentlemen? Welcome back na naman sa panibagong video sa ating channel. And for today's video, andito lang naman ako sa favorite spot ko dito sa amin. At for today's video, pag-uusapan natin ang Racing Monkey hand pipe natin. Without further ado, let's get straight into it. So una sa lahat, kung mapapansin nyo, wala na naman decals ang ating click. Kasi tinanggal ko na siya kasi yung mga ibang parts ng decals is tumutuklap or natatanggal na. So ayan, nag-decals out muna tayo. So i-address ko muna yan. As well as kung mapapansin nyo sa malayo, ayan, medyo may pagkababa na yung motor natin kasi na magic low na tong harap. Ayan, tapos ayan, nag-angat ako ng shock. Tapos sa likod naman ay naka 305mm na tayo rear suspension. So una, pag-usapan na natin tong pipe. So isang buwan or actually 2 months na sa akin tong pipe na to since sinalpak ko siya, and so far so good. Wala naman akong problema sa kanya, hindi naman siya nagbabawas ng langis, no. Overall maganda yung tunog niya, no. May backtone na siya ngayon, no. Mas buo na yung backtone niya or mas halata na yung backtone niya, lalo na pagka nagda-drive ka, no, from pag magagaling ka low to mid to high RPM, no. Basta naglo-low to mid ka or low to high or mid to high, no, lumalabas yung backtone niya, and napakulutong ng tunog ng backtone ng ating motor. And aside from that, hindi siya ganun ka bulahaw or kaingay. Ang currently setup ng panggilid ko is naka 12-13 combination lang ako na flyball, stock rest, pero yung aking bell is naka regroove siya. So sa performance naman, dahil mas magaan ang mga aftermarket compared sa stock pipe, no, may dagdag kang arangkadang nararamdaman, or para sa akin may dagdag siyang arangkada. Dahil power pipe naman to, no, of course may dagdag kang power, pero hindi siya drastically or noticeably, no. Very tiny portion lang naman yung mararamdaman, no. Pero from galing ka sa stock pipe to aftermarket na considerably lighter compared sa sa stock, no, talaga mapapansin mo may difference, no. And mas kakaunti yung vibration na nararamdaman ko sa motor ko ngayon, no. Ito na yung itsura ng elbow niya ngayon, no. So actually yan, medyo yellowish na yung banda dito. Ginamitan ko lang siya ng tough pati ng degreaser para ayan, ma-restore yung kanyang stainless look. Tapos itong pintura naman ng ating canister mismo is nilalagyan ko lang din to ng wax pagka naglilinis ako ng motor para na-maintain yung pintura niya at hindi siya mabakbak or masira or mangalawang agad. Check nyo or sound test nyo. So kung mapapansin nyo, may konting kalansing pa rin naman, pero hindi pa naman kasi totally mainit itong aking motor, no. Hindi siya totally talagang na cold start na maayos. Pero pag na cold start po ito ng maayos, no, mga 5 to 10 minutes, no, nawawala din yung kalansing niya. And yung solution actually para mawala yung kalansing niyan is magpa-refiber ka lang, tapos ayun nga, mag-setup ka ng panggilid, no, mawawala yung kalansing. Kailangan mo lang talaga i-break in na maayos, no? Pero ako, hindi ko muna siya papare-fiber kasi ayun nga, hindi naman ganun kalala or kasakit sa tenga yung kalansing niya para sa akin na
magpa-refiber agad. So susulitin ko muna yung stock fibers niya and susunugin ko muna na maayos, no. Tapos saka ko na lang siya papa-refiber, no. Tsaka actually magpapalit din naman ako ng aking mga springs, no. So probably magwa 1,000 center and clutch spring ako, or 1,000 center or 1,200 clutch, no. So depende na lang yan, pero sooner or later magpapalit din ako ng panggilid, and pag nagpalit ka ng panggilid actually mag-i-improve pa yung sound ng ating pipe. So ito nga pala magsisilbing review natin kay Racing Monkey Han pipe or HUN pipe, no, after 1 to 2 months, no. So far so good, wala siyang problema, walang kalansing, hindi nagbabawas na langis ang aking motor. So sobrang goods niya, no. Hindi siya maingay, hindi siya masyadong bulahaw, no. Kung mapapansin niyo naman doon sa sound check, hindi siya masyadong bulahaw, no. Though in person and as well pag ikaw ay nagda-drive, medyo may pagkabulahaw siya, pero to everyone around you or sa surrounding place mo, lalo na sa mga open spaces or area na ganito, hindi naman siya ganun kaingay. Pero expect na maingay siya sa mga closed or enclosed spaces tulad ng mga subdivision or sa mga city na maraming buildings. Talagang iingay yung pipe mo kasi yun nga, nagba-bounce back yung sound ng iyong motor ng mas mabilis compared sa mga open spaces na ganito, open area, na hindi ganun siya kaingay kasi kung saan na lang mapupunta yung tunog ng motor mo. Pero anyways, no, yun lang naman yung gusto kong pag-usapan for today's video. Review sa ating HUN pipe. Siyempre kailangan din natin mag-follow up review after natin siyang isalpak at i-unbox, no. So ito na nga pala i-review yan. Update lang naman sa click din natin, no. Unti-unti na-achieve na natin yung end game na setup or look na gusto natin sa kanya. So halos yun lang naman yung gusto kong pag-usapan for today. Salamat sa pagnanood, guys. And kung may balak kayo magsalpak ng Racing Monkey Han pipe or mga product na na-mention ko sa video, ililinktan ko na lang sa description yan. So, yun lamang, ladies and gentlemen. Ride safe and stay safe, everybody. Peace.